mas matindi itong bagong abogadong isinalang nila na pantapat kay Atty. Ligutan, itong batang-batang abogado na kapapasa lang sa bar noong 2022. Ano siya Napapasalan eh? ba? Oo, Napapasalan ba? Diyos ko 2022. naman. 2022 bar. Kaya medyo nga na ano ako na hindi ko talaga maintindihan yung ano. Sa ganun ka at ang nakasalang ay si Gina Acosta. Si Gina Oo. Acosta, tapos ang ipantatapat mo kay Atty. Ligutan ay isang batang-batang lawyer na ang ginawa na lang talaga ng lawyer, mag-object na lang ng mag-object. Pero siyempre, laging halos overruled eh. Laging overruled. Pero siniswerte pa rin yung abogadong yan, Panyero. Isipin mo, kung si Attorney Enzo Recto, si Ricky Tumotorgo ang tumapat sa kanya, hindi si Attorney Ligutan. Nako, baka hindi lang siya himatayin, baka hindi na siya himay-himayin dun. At alam ko ang kalibre mo, Panyero, talagang kumbaga hindi mo may kakabig na talagang tawaran. Pag ikaw ang humarap doon baka nakitang tumayo ko pa lang, hindi na tatayo yung kalaban, magi-give up na. Pero buti na lang si Atty. Ligutan ang bait eh. Hindi mayabang na lawyer, ano? Hindi, mabait yan. Mabait. Nakilala ko na rin yan at saka nakausap ko na ilang beses yan. Mabait naman si Atty. Ligutan. Parang ako rin yan na pareho kami kumbaga mag-litigate, nakita ko na rin yan. Ano lang, malumanay. Parang ako, hindi naman kailangan sumigaw sa korte, hindi ka naman kailangan matumaas ng boses, hindi naman kailangan na maraming pasakalye, kailangan straight to the point. Kaya makita mo, maganda yung kanyang direct examination, maiksi lang, straight to the point, para klaro. Kaya nga, sabi ko nga, kung ako ang tatanungin, maganda yung pagkakalatag from the grave threats, itong pagkakalatag nitong, anong tawag nito, itong confidential funds. Confidential funds. Bakit kamo? Maganda na ilatag nila yung land bank officials na patunayan na may deposito at na-withdraw ng cash, na ilatag nila ng maayos yung mga COA officials na nasabi na merong misuse, na merong disallowance, at yung mga proseso ng pagbigay o pag-explain ng confidential funds, na klaro naman na ang confidential funds hindi naman dapat tinatago sa public, no? Dahil ito ay public funds pa rin at mayroong proseso para i-audit ito. So klaro naman yon at sa kanilang pag-audit, klaro na may disallowance at klaro na may misuse. At klaro na dapat ang Special Disbursing Officer, siya lang po ang magbabayad, siya lang po ang mayroong accountable sa pera. Klaro po yun. So, anong nangasabi ni Acosta? Kumbaga natahi-tahi nila ito. Nung dumating si Acosta, nakita na ang may order, ang may utos, bakit hindi ang disbursing officer ang namigay ng pera o ang nagbayad ng pera? Kasi ito ay utos sa head of agency. At sino yung head of agency? Si Vice President Si Sara. Sara. So natahiin nila yan na yung pera na unusual, na yung pag-disburse na illegal, galing sa order ni Vice President Sara. So, klaro po yan dun sa kanilang mga testigo kung talaga. Kaya nga sabi ko, mas maganda doon natin himay-himayin, Panyero, kasi yun sana ang makita at maintindihan ng taong bayan. Hindi yung ahway ni Kapunan at ni Ferrer. Oo. Di ba? Kasi sabi ko nga, doon lang sa mga perlas ni Tita Lorna, talo na si Ferrer. Palakihan na lang ng perlas, talo na siya. Makita mo naman yung mga earrings ni Tita Lorna at yung kanyang kwintas na panay-panay pera. Sikita mo naman talaga kung sino yung batikan at sino yung bata. Natapos yung day one, matindi yung natapos lang dun sa napaamin. Actually, sinabi na rin naman yan ni Gina Acosta nung nag-appear siya dun sa House Committee on Good Government and Public Accountability, nasabi niya na yan na ang nag-utos sa kanya na ibigay yun kay La Chica, yung ininkas nilang cheque na 125 million, ay si Sara. Pero pagdating dun sa tinanong na naman ni Atty. Ligutan at talagang inulit na naman Kailangan naman talagang tanungin yan, kahit naman sinabi yan dun sa
House panel, klaro naman yan, tayo naman nagkokorte, Panyero, di ba? Kahit naman tinanong na Mm. sa piskal yan, o tinanong na kung saan Sa yan, preliminary investigation. preliminary investigation, kailangan iti-testify din yan. Dahil siyempre, iba Iba na yung sa court. iba ang perception ng korte. Iba ang perception ng huwes, no? Katulad nito, 24 sila. Ay ngayon, ilan na lang ba sila? 20 na lang, no? So 20 na lang ang senador. So ang perception niyan siyempre depende sa sasabihin, at siyempre maganda yung pakinggan nila. Baka nga naman nagbago ng sasabihin, hindi natin alam, di ba? So maganda na sabihin ulit, at maganda na ipaliwanag ulit. Pero tama ka, Panyero, na klaro naman na sinabi, kumbaga malinis pa sa sikat ng araw, na malinaw naman na sinabi na ang nag-utos at kung saan na bakit ibinigay ito ay kila Chika, dahil sa utos ni Vice President Sara. So sabi ko nga, na-connect yun from the withdrawal of cash, the unusual withdrawal of cash, to the illegal disbursement to a individual who is not a disbursing officer, at yung nagbigay ng utos ay si Vice President Sara. So na-connect yun. So tingnan na lang natin ano pa ba ang kanilang Tanungin kita, patutunayan. Panyero Hawi. Tanungin Oo. kita. Ay di ba halos patapos na yung direct examination? Kasi ang pinaka-importante naman doon yun nga mapabanggit masabi uli ni Gina Acosta yung sinabi niya sa hearing sa House, masabi niya ulit dito na sa court na talagang si Sara ang nagsabi sa kanya. Kaya sinunod niya lang. O ngayon, di syempre, papasok ngayon yung cross-examination ng defense. Dapat nila yan, makabawi sila. 'Di ba? Ang purpose ng cross, makarecover. Kasi medyo damaging talaga sa kanila yon. Ay sa tingin mo, paano kaya babawi ang defense doon? Kasi sa cross-examination. Una-una, Panyero, hindi ko ata bibigyan ng pointers yung depensa. Baka matuto pa sa atin. Pero sa tingin mo ba, may paraan pa para makarecover? Ito, Panyero, Mahirap na. Ito ang diferensya. Ito na naman, papasok tayo sa hostile witness kasi ito. Usually, sa cross-examination, Panyero, alam mo yan, the first thing is you have two things na lalabanan mo. Discredit the Credibility. documentary or object evidence, and number two, discredit the witness. Di ba? Yung credibility. Tunay yan. So, paano mo i-discredit ang witness? Testigo mo ito. Kasi nga, Sa kanila yon. Kanila yun eh. Pag discredit mo yan, papaliktad din sa kanila. Di ba? It would not benefit them if they discredit this because tao nila yan. Number one. Number two, paano mo i-discredit? The document speaks for itself. Di ba? Yung mga acknowledgement receipt, yung mga dokumento na sina Andilim, etc. Dokumento nila yan eh. Sinabit nila yung dokumento na yan sa COA. Di ba? Maalala mo. So how can you now discredit that document? May paraan. Meron ako talagang sasabihin. Pero hindi mo sasabihin. Pero hindi ko sasabihin. Kasi may nagtanong na rin sa akin yan. Kung ikaw ang defense, paano mo sasabihin? Alam mo, sagot ko, Panyero. Tatanggapin ko ba kung ako'y kukunin na defense lawyer? Yun na muna ang tanong bago ko sasabihin ko ano. May depensa ako dyan. Pero, tatanggapin ko ba? Ang sagot ko, sorry na lang po. Hindi po. Kasi, hindi ko gusto si VP Sara, hindi ako na may personal, pero hindi ako naniniwala doon sa ebidensya nila. Ako naman sumusunod lang sa ebidensya. So, paano ako magtatanggol kung hindi ako naniniwala doon sa ebidensya nila?